kalingog lang. Dahil, Panginoon, kayo ang umiibig sa amin. Kaya naman, Lord, kami ay umiibig sa inyo. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong pag-ibig, Lord, na walang katulad, wagas, at hindi nagmamali, Panginoon. Opo, Lord, kaya kami kasalanan pa. Iwanin nila yung iyong anak si Jesus. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Muli, Lord, sa iyong pag-ibig, Panginoon, tuloy kayo sa amin. Mag-usap. As we come, Lord, to listen to your word. Lord, tulungan kami, Panginoon, na maginig, paunawad, at tungkol, Panginoon, sa iyong mga salita. Sa tulong at gabay ng iyong Santong Espiritu. Sa Diyos ko kakatiwala, Panginoon, na pangalan ng iyong salita. Pwede, Lord, buhay ng bawat isa, narito, sa punong mga anak sa buhay, na pinakikabilig sa oras dito. Kaya po magpala, Panginoon, sa iyong mga anak, at kanyang mapapakala ng papatuloyan. O aming panalangin na may pagkasalamat sa mga sa pangalan ni Jesus, at sabi ng Amen. Amen. Lord. Tuloyan po natin ang salita ng Panginoon sa Mark chapter 3, Marcos kabanata 3. At ang babasahin po natin ay mga bilang 31 hanggang 35. Mark chapter 3, verses 31 to 35. Kaya itong isipin po po ng pamagat. Ang mensahe ito ng Family of God. Family of God. Mark chapter 3, 31 to 35. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Tumayo sila sa labas ng bahay at itinatawag siya. Noong oras na iyon ay maraming tao nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, nasa labas po naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang aking mga kapatid at aking ina. Malayo tayo sa pagbabasa po sa salita ng Panginoon. Dalawa lang ang punto sa nais kong bahagi. Una, the biological family of Jesus. The biological family of Jesus, o ang pamilya ni Jesus sa laman. And then, pangalawa, the spiritual family of Jesus. The spiritual family of Jesus. Verses 31 to 32 tells us na meron pong mga kapatid na ng Panginoong Jesus at ang kanyang ina na si Maria ay nasa labas ng bahay kung saan po ang Panginoong Jesus ay naroon at siya po ay nangangaral sa maraming tao sa lugar na iyon. It tells us na opo ang Panginoong Jesus ay isinilang sa mundo ito. May pamilya. Patunay na ang Panginoong Jesus ay naging taong tulad po at tulad po. And yes, sa layunin, naligtas ang mga tinawag at pinili ng Panginoon na maging mamamayan ng langit. I strongly believe na napakahalaga na maunawaan natin po na ang Panginoong Jesus ay tunay na naging tao. At ang dahilan ng kanyang pagkakatawan ng tao. Sa Hebrews chapter 2, Hebreo kabanata 2, let me read verses 14 and 18. Hebrews chapter 2, 14 to 18. Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. At tulad nila ay may laman at dugo.
Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila ay pinalili ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan sa halip ng mga anak ni Abraham. Kaya't kinakailangan matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya ay maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Kaya matutulungan niya ang mga puso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Sabi nga nila na ang salita ng Diyos ay sulat lang naman ng tao. Yes, sapagkat ito ay sinulat para sa tao. Ang Panginoon Jesus ay nagkatawang tao dahil ang kanyang niligtas ay mga tao. Ang Panginoon Jesus ay hindi tao, kundi naging tao. Kung walang Jesus na naging tao, walang kaligtasan ang sino mang tao. Say amen? Nabalik po tayo sa verse 31 and 32. Sinasabi sa atin na dumating ang mga kapatid ng Panginoon Jesus na nasa labas nga ng pituan ng bahay kung saan naroon ang Panginoon. Na ang tanong ay, bakit sila naroon? Ano po ang kanilang sadya? Hindi na po nabanggit si Jose, marahil dahil sa pagkakataon ito, patay na siguro si Jose. Hindi nyo na-mention, kundi si Maria na lamang at ang mga kapatid ng Panginoong Jesus. Ano po ang sadya po ng kanya pong ina at mga kapatid? Akit lang po tayo ng kaunti sa verse 21, ay marahil ito ang sagot. In verse 21, the same chapter, chapter 3, nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya ay nasisiraan ng bait. Imagine that, no? Ang Panginoong Jesus, no, ay naisip ng maraming tao na nasisiraan ng bait. At narito ang kanyang pamilya, no, upang siya ay kunin. Remember, mga kapatid ng Panginoong Jesus po, no, ay hindi sumampalataya sa Kanya. Ang Matias, kalaunan, no, sumampalataya din. In fact, dalawa sa sulat sa New Testament ay si Santiago at si Jude o si Judas. But, hindi agad sumampalataya ang mga kapatid ng Panginoong Jesus. Let me just read, mag-repeat lang sa John chapter 7. Sa John chapter 7, sigura verse 2 to 5, nalalapit na noon ang pista ng mga tolda, isa sa mga pista ng mga Hudyo. Kaya sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginagawa mo? Walang tao naglilihim ng kanyang ginagawa o ang hangad niya ay maging kanya. Ginagawa mo nila ang mga bagay nito at pakilala ka ng sanlibutan. Maging ang mga kapatid, verse 7 verse 5 ng chapter 7 ng John, maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi naniniwala sa Kanya. Dahil napapaisip tayo, bakit hindi naniniwala yung mga kapatid ni Jesus? Oh? Naisip siguro natin, kung ako ang kapatid ni Jesus, yung panahon nila na hindi proud. Makapakilala pa ako ang kapatid ko yan. Pero bakit kaya? Ay, maisip natin, siguro hindi siya naging mabuting kapatid. Siguro hindi siya nagkaroon talaga ng panahon sa kanyang pamilya, kundi sa gawain lamang ng Panginoon. Well, kung tutuloy po natin ang basa, tungkol ng Panginoong Jesus sa kanyang mga kapatid, ng panganaglaw, gusto mong sumikot, diba? Gusto mong tumanya, diba? Ba't hindi ka pumunta doon? Ang daming tao doon sa araw na yun, dahil pistang ng mga tulda. Tingnan po naging sagot ng Panginoong Jesus. Verse 6, sumagot si Jesus, hindi pa dumating ang ating panahon. Sa inyo'y maaari kahit anong panahon. Hindi kayo kapuputan ng sanlibutan. Hindi kayo kinapuputan nila. Sapagkat pinapatutuhanan ko masama ang mga gawa nito. Ngayon na lamang ang pumunta sa pista, hindi ako pupunta sapagkat hindi pa dumating ang aking panahon. Pagkasabi nito, nagpaiwan siya sa Galilea. As we observe, palagay ko ay wala sa pagsagot ng Panginoong Jesus ay walang provocative na sagot. Walang commotion, walang naging bangayan sa pagitan ng Panginoong Jesus at ng kanyang mga kapatid. Hindi sinabi ni Jesus na, sige, patutunayan ko sa inyo na ako ang
anak ng Diyos. No? Tatawag ako ng kita, o papababa ako ng anghel. No? So, walang away na nangyari. No? Walang kumusyon na nangyari. Kundi ang Panginoong Yesus ay patuloy lamang sa kanyang ginagawa na ipangaral ang mabuting balita. So yes, no, hindi natin pwedeng isipin na si Jesus ay hindi naging mabuting kabahagi, o hindi naging mabuting kapatid, hindi naging mabuting anak, o sa kanyang pamilya. Sa Luke chapter 2, mababasa natin, patuloy na lumaki si Jesus sa pangangalawan, lumawa ang kanyang karunungan, at lalo naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. No? Kung natin kakalimutan niya bilang mga Kristiyano, hindi lamang tayo dapat maging kalugod-lugod sa Diyos, kundi maging sa mga tao. So, lumaking mabuting anak, maging mabuting kapatid, ang Panginoong Yesus. In fact, sabi nga ng Peter sa kanyang sulat, hindi siya nagkasala, hindi nagsinungaling man. So yes, naging abala ang Panginoong Yesus sa gawain noon ng kanyang Ama. Sabi nga niya, napalito ako upang gawin at tuklin ng kalooban ng aking Ama. Hindi naman po siya naging pabaya bilang bahagi ng kanyang pamilya. Nagkakaw siya nakapayo kayo sa pusong nalalaban niya ang kanyang si Maria. So hindi po siya miyembro ng pamilya na walang pakialam sa pamilya habang nagpapakasipat sa gawain ng kanyang Ama. Opo, habang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, gaya ng ganito, dapat din ginagawa din natin ang responsibilidad natin sa ating pamilya. Hindi po tama na masipag tayo sa gawain, sa simbahan, pagdating sa bahay, hindi tayo mautusan ng mga kagulang natin, tayo mautusan ng ating magawa ang ating mga kampanin sa loob ng ating pamamahay. At opo, kahit naman ginagawa din natin ang ating mga gawain ng kampanin sa loob ng bahay, maaari din tayo kusingin ang ating sariling pamilya. Panginoon Yesus, utusin siya ang kanyang sariling pamilya. Not because he is not doing his part, miyembro ng pamilya, inusin siya dahil sa kanyang buong ginagawang pangangaral at pagsunod sa kanyang Ama. Lobo, kasama na po yan sa ating pong paglilingkod sa Diyos ang pag-uusig. At minsan, pag-uusig buhat pa sa ating pong pamilya. Pero again, si Jesus nagpatuloy lamang siya. Nagpatuloy lamang siya sa kanyang gawain na tuklin ang kalooban ng kanyang Ama. Ay pangaral ng mabuting balita at kinapin ng mabuting balita. Sa ating po, sa bago po sa atin, hindi may family na hindi pa sila mananampalataya, magpatuloy po tayo. Magpatuloy po tayo sa ating pong paraan, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa salita at sa gawa. Sa salita, I mean, verbally or in writing, ibahagi natin ang salita ng Diyos sa ating pamilya. At huwag tayong maghinawa hanggang sa makita natin ang bunga ng salita ng Diyos sa buhay ng mga mahal natin, sa buhay natin pinapahagihan. Dati po, I try to produce. In fact, naging sister naman ako noon, ay producing tracks weekly. Kaya lang, hininto ko dahil I observe, na marami sa akin, hindi po weekly binibigay ang tracks sa aking pamilya, sa ating mga best friends, o sa ating mga kaibigan. Even gumagawa rin tayo po ng video message. Yung panahon po ng pandemic, if I'm not mistaken, nagtagal din ako ng 6 months ata, doon sa 10 p.m., tinawag ko 10 p.m. dahil 10 p.m. ako nagme-message, 10 minutes ako nagme-message, and then yung message ko ay concentrated doon sa mabuting balita. So sabihin na natin, 3 months na ginawa ko yung 3 times a week. So palagay na lang natin sa 3 months na lang ako yung 3 months na lang tumagal yun. So 3 times a week, 3 times for 12 times a month. Times 3, 36 messages sa loob ng 3 buwan. Questions, have you ever tried to share it sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa nila tinatanggap ng katotohanan ang mabuting
Ang Panginoong Jesus, sa lahat sa pag-uusig na tinanggap niya sa kanyang mga kapatid, sa kanyang pamilya, nagpatuloy lamang siya sa pangangaral ng salita ng Diyos. So, ibahagi natin ang salita ng Panginoon, verbally, kung hindi natin kaya ng salita, ilan natin sa text, ilan natin sa sulat. And anyhow, in any way, maibahagi natin ang salita ng Diyos. Just very quick, sa Mark chapter 4. Sa Mark chapter 4, verse 26 to 13:2. Bigay ang Panginoong Jesus na nalitulan niya ang kaharian ng Diyos katulad ng isang tao na lasing ng pinig. And then sa verse 30 to 32 ay nalitulan niya ang kaharian ng Diyos sa buto ng mustasa. Let me go doon lang po sa buto ng mustasa. Hindi tayo medyo magtagal. Medyo mahaba pa yung aking second point. Let me read verse 30 to 32. Saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong kalinghada gagamitin natin upang maigarawan ito? Tanong ni Jesus, Marcos chapter 4, verse 31, ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng bini. Ngunit kapag itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasakan, mayabong, kaya ang mga ibon ay nakakapagmugat sa dingding nito. Ito po sinasabi po ng Panginoong Jesus dito, na tulad niya ang kaharian ng Diyos, ang paglaganap ng kaharian ng Diyos ay nagsimula sa buto ng mustasa. Hindi po yung mustasa na hinahalo natin sa sinigang sa miso. As nasabi, ito pong mustasa ay kasing laki ng butil ng buhangin. May kalimali ko gaano kaliit. But, kapag ito na ay nagsimula ng bubuhay, lumaki, ito daw ay lumalaki ng 20 feet high at 20 feet wide. So, laki. Dalawang basketball. 10 feet yung basketball. Yung ring. So, ganun kalaki. So, kapag nakita tayo ng mustard, kapag nakatayo tayo sa harapan ng puno na ito, we will not think na yan ay galing naman sa maliit na butil, na kasi maliit na butil ng buhangin. So, anong pinasabi ng Panginoon? By just spreading the word of God, doon magsisimula ang paglaganap ng kaharian ng Diyos. Minsan ang tingin natin na we're trying to mag-isip ng mga pamamaraan, how we can evangelize, how we can gather people. Ang pinaka-pamamaraan lang talaga is the very simple reason. The only way is to share the gospel. To share the gospel. Pero minsan, tayo mo si mga mana ng palataya, sinasabi natin to share the gospel, but we don't share the gospel. Sa pamamaraan na kaya natin gawin. Remember, nothing about ang HLFC. Narinig natin yung lingkod ni Sahin Missionary King. Nasimulan niya ang HLFC, si Missionary King, sabihin na natin no read, no write sa English at Tagalog. Pero ito na yung HLFC. So, minsan, isip natin, anong kaya ko? Hindi ko kaya. Wala ko alam. Pero no. How? Share the word of God. Share the gospel. Natayaan natin ang salita ng Diyos ang siyang gumawa sa buhay ng tao na pinapagyan natin ng ating mahal sa buhay. Never to say it para pagdudahan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. At first, we can see na parang walang nangyayari. Why? Pero darating ang panahon ni Diyos. Katulad din sa buhay natin, palagay ko, hindi man marami sa atin, napahagian, hindi naman agad nag-take sa atin. So, hindi lang. Sa iba siguro buwan, sa iba taon, sa iba 5, 10, dito si Ederegay, tapos si Bingo, 5 years. Tama? So, 5 years. Siguro, sa 5 years na yun, saka na nag-take kung yung salita ng Diyos sa kanya. So, tayo nga, minsan isang beses pa lang naman, wala naman nangyari. Hello? Patuloy
kailan natin makakit? Sa salita ng Panginoon. Sa salita, and of course, sa gawa. O sa pamamagitan ng ating witnessing o sa ating testimony, sa pamamagitan ng ating mga gawa. Nagbigo sa pangalawang puntos, the spiritual family of Jesus. Spiritual family of Jesus. Verse 33, sino ang ating ina at mga kapatid? No? Anong ang tugon ng Panginoong Jesus na sa mga tao? Lord, anak, kapatid mo, mga kapatid mo, nanay mo, nasa labas, hinahanap ka. Tugon ni Jesus, sino ang ating ina at mga kapatid? Tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot, sinabi, ito ang ating ina at mga kapatid. Sapagkat ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang ating mga kapatid at ating ina. Again, hindi po sinabi ito ng Panginoong Jesus na para doon sinasabi niya, wala akong paki sa kanila. Ang pakialam ko lang ay bahagi ang salita ng Diyos. Hindi po. Naging mabuting anak si Jesus, naging mabuti siyang kapatid, sa kanyang mga kapatid. So, ang sagot ng Lord sa sarili niyang tanong, sino ang aking mga kapatid, ay ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Here, malinaw sa sagot ng Panginoon Jesus sa sarili niyang tanong, napakalinaw na hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Merong anak ng Diyos, mga anak ng Diyos, at merong mga anak ng Demonyo. Remember sa John chapter 8, sinabi niya yun sa mga Pariseo. Dahil hindi kayo nakikinig sa akin kasi mga anak kayo ng Diablo. Pinakamasakit na salita na maaaring matanong ng tao. O kaya tatanggapin ko pa yung salita galing sa tao. Pero pag ang Diyos na nagsabi, may nilubig ang itatanggap, wow, tapos na buhay ko. Ang Diyos na nagsabi, dahil hindi totoo yun, wala nang question mo. Kahit sa ako padaling Supreme Court, wala na akong may dadayan kapag Kristo. And yes, si Lord ang nagsabi ng ganitong mga salita, ang Diablo inyong ama. Di ba sa blessing din sa mga Pariseo? So here, sa sagot ng Panginoong Jesus, tells us na merong talagang pamilya ng Diyos at merong hindi pamilya ng Diyos, hindi pamilya ng Diablo. Siguro basahin ko lang, mabilis lang sa John chapter 8. John chapter 8, verse 44, 47. Juan Kabanatang 8, 44 hanggang 47. Ang Diablo ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Kasi mula pa lang ay mamamagay tao na siya, hindi siya pumalig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang buwang sa kanyang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sino sa inyo maaari magpatunay na ako'y nagkasala? At kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. So kahit ayaw ninyong makinig sa akin, why? Sapagkat kayo hindi mula sa Diyos. So ano ibig sabihin ng Panginoon doon sa verse 34 to 35? Hindi niya sinasabi na wala siyang malasakit sa kanyang biological family. Pero sinasabi niya na mayroong spiritual family that will na dito sa buhay na ito at sa buhay na darating. At sino po yung spiritual family? Sila yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po sinabi ni Lord na magiging kabahagi ka ng pamilya ng Diyos kung ikaw ay susunod sa kalooban ng Diyos. Kung magkagalong ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. Hindi sinasabi niya, dahil kayo pamilya ng Diyos, makikinig kayo, sumusunod kayo sa salita ng Diyos. But if you will ask, how will I know, Pastor, at tinawag ako at pinili ng Diyos? Kung ikaw ay sumusunod sa Diyos. Ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos. Remember John chapter 10, Juan Kabanatang 10. I will just read this. Juan Kabanatang 10, verse 2 to 3, to 5, then nakaroon ako sa verse 14 and verse 16, and then verse 27, and ilang ulit sinabi ng Panginoon Jesus ang mga salita nito.
1 Kabanata 10, verse 2, ngunit ang nagdaraan sa bituan ay siyang pastor ng mga tupa, pinapapasok siya ng batay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at nilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. So, tupa nakikinig sa kanyang pastor. Ang anak ng Diyos nakikinig sa kanyang Panginoon. Verse 14, ako nga ang mabuting pastor, kung paano kilala ko ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako naman kilala nila. At inialay ko ang aking buhay para sa aking tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala sa kulungan ito, kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon magkakaroon ng isang tawan na may isang pastor. Verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Again, if you will ask, how will I know na ako ay pinili at tinawag ng Diyos? Okay, sumusunod. Ako'y nakikinig sa kanyang salita at ako'y sa kanyang sinusunod. So, ang mga anak ng Diyos ay nakikinig, sumusunod sa salita ng Diyos. Naging anak ng Diyos ang sino mang tao, of course, pag siya sumampalataya sa Panginoong Jesus. Mga tulen, 1 John chapter 3, unang 1, kabanata 3, bilang 1 hanggang 3. Tignan niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa ating ng Ama. Tinawag tayong mga anak ng Diyos at yun nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalimutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, hindi manahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisigap na maging malinis tulad niya malinis. Bukod ganito ang buhay ng mananampalataya na bahagi ng pamilya ng Diyos. Siya ay nakikinig at sumusunod sa salita ng Panginoon. At yung namin, Panginoon na ba, salamat po na marami sa iyong salita. Salamat, Lord, sa pamilya na meron kami, sa biological family na meron kami, Panginoon. At po, Lord, kayo po ang nagtanda sa pamilya na meron kami. At kami nilagay mo, Panginoon, na merong mga utos na dapat namin gawin, Panginoon, pamilya ama, o anak, o kapatid. At po, Lord, salamat na meron kaming pamilya, Panginoon. At po, Diyos, salamat din sa lahat na meron kaming spiritual family, Lord. At pamilya, Lord, na hindi lamang sa buhay dito, kundi sa buhay na darating, Panginoon. At po, Lord, sa katotohanan dito na meron kaming spiritual family, Lord God, dahil kami ay inabot ninyo ang iyong salita. Kami ay nanagin, Panginoon. Kami, Panginoon, ay sumunod. Lord God, dalangin niya namin, Panginoon, na yes, Lord, kahit din namin ang aming biological family, Panginoon, may maging makapana ng palatayanin. Tulungan kami tulungan, Panginoon, na patuloy namin gawin ang aming magagawa, O Diyos, sa pag-ahayag, pamahagi ng iyong salita, sa pamamagitan ng Panginoon ng pagsasalita, pagsulat, sa aming mga kabaraan ng Panginoon na mabuting balita, Panginoon, ay mahayag sa aming sa bahayan. At po, Lord, sa pamamagitan din ng aming mga gawa, hindi patotoo na ang buhay namin ay inago mo, Panginoon, mula sa kaliliman, ay inago mo sa iyong iwanan, mula sa pagiging mga anak ng Diablo, Panginoon, Kaya Lord, kailangan ko, Diyos, na ang buhay namin ay
bagong buhay na meron kami ay makita pa ginawa ng mga pagkakas sa buhay. Natulutan ni O Lord na sa trabaho nito Panginoon ng mabuting balita ng Lord God ay kanilang itong pakinggan sa pagkatayanan ng pagdating ng Panginoon. Salamat po Diyos na marami O Diyos